Kinilabutan ng bata nang makita ang tatak ng building nakapareho ng nakatatak sa lampin ng mga batang napulot niya. Matagpuan na kaya niya ang tunay na magulang ng mga bata? Ginabi ng uwi si Rodney dahil napapasarap ang paggala niya sa syudad. Bigla siyang natumba at nagpagulong-gulong sa putikan nang makarinig siya nang iyak ng mga sanggol nang napadaan siya sa abandonadong building pauwi sa kanila. Umuulan kasi kaya maputik sa bandang dito. Ngayon niya pinagsisihan kung bakit umuwi siya ng gabi. Hindi tumigil ang pag-iyak, kaya kahit takot ay may biglang nagtulak sa kanyang sarili. Nagtignan kung ano ang nasa loob. At nagulangtang siya nang makita ang kambal na sanggol na namumula sa pag-iyak. Pinahiga lang sa semento na tanging damit lang ang suot sa kaibinalot ng pink na lampin ni hindi man lamang iniwanan ng gatas. Napapatingin sa buong paligid si Rodney at hinanap na baka may ibang tao dito bukod sa kanya, pero wala siyang nakita. Bakit kaya may mga bata rito? Nasaan kaya ang nanay nila? Awang-awa si Rodney sa kalagayan ng mga sanggol, kaya dahan-dahan siyang lumuhod at kinarga niya sa magkabilang balikat sa kadahan-dahang lumabas ng building. Pagdating niya ng bahay ay napangiwi na lamang si Rodney dahil bigla siyang pinalo ng tatay niya ng palakol sa ulo. Sinong babaeng nabuntis mo ha, Rodney? Hindi mo naisip na sobrang hirap ng buhay natin. Tapos, basta ka nalang sumunggab. Sermon ng tatay passion niya. Dahan-dahan niyang ibinaba at pinahiga sa pahabang upuan ng kambal dahil nangangalay na siya. Napahaplos na lamang si Rodney sa natamaan niyang ulo sa sobrang sakit. Tatay naman uso naman po ang magtanong, di ba? Ang sakit ng pagpalo mo, hindi ko naman anak yan. Nakita ko lang doon sa abandonadong building. Napakunot naman ng noo ang tatay niya. Bakit mo dinala dito? Abaloko ka pala Paano kung kasuhan tayo ng kidnapping ng magulang yan? Tanong ni Tatay Pasyo. Malabo tay, parang iniwan na nga ang dalawang yan dun Namumula na nga sa pag-iyak dahil sa sobrang gutom. Kaya dinala ko na lang dito sa bahay. Napabuntong hininga na lamang ang Tatay Pasyo niya. Hindi ko maintindihan kung bakit may irresponsableng mga magulang na kayang mang-iwan ng inosenteng sanggol. Naiiling na sabi ni Tatay Pasyo. Kaya nga tay Babae bang mga yan? Tanong ni Tatay Pasyo. Tumango-tango naman si Rodney. Opo. Hindi pa na-check ni Rodney pero pinagbasehan niya ang suot na damit ng kambal, pati lampin dahil kulay pink. Nagkatinginan silang dalawa ng tatay niya nang biglang umingit ang kambal at nagumpisa ng umiyak. O etong pera. Siguro may bukas pang tindahan doon, maghanap ka ng gatas para sa mga to. Para hindi naman sila magutom, kawawa naman. Bumili ka na rin ng paglagayan ng tinimpla na gatas, yung may takip ha. Utos ng Tatay Pasyo niya. Tumango naman si Rodney. Ginawa niyang flashlight ang kanyang cellphone para may ilaw siya. Hirap kagabi dito sa lugar nila dahil walang poste ng ilaw, kaya madilim. Hindi pa kumikilos ang mga nasa pwesto dahil malayo pang eleksyon. Nakahinga ng maluwag si Rodney dahil may naabutan pa siyang bukas na pharmacy. Pagpasok niya, bumili agad siya ng gatas para sa kambal. Pati lalagyan, nagkataon naman na may maliit na tindahan ng damit. Kaya bumili na rin siya ng marami. Mabuti na lang ay may kaunting pera pa siyang natira, kaya may nagamit siya. Fresh graduate pa lang kasi si Rodney sa course ng Business Administration, kaya wala pa siyang trabaho. May kaunti naman silang sakahan at niyugan kaya nakapag-aral siya ng kolehiyo at nakapagtapos. Pag-uwi niya ay nadatnan niya ang tatay niya na pinapainom ng tubig ang mga sanggol. Pansamantala, kaya natigil sa pag-iyak. Inilapit din sa kanila ang stand fan kaya presko ang pakiramdam. Nabili ko na po ang inuutos mo, tay.
Bumili na rin ako ng mga damit nila. Saad ni Rodney. Mabuti naman. Ikaw na munang bahala sa kanila, magtitimpla muna ako ng gatas. Paalam ni Tatay Pasyo. Sige po. Pagpasok ng tatay niya sa kusina para magtimpla ng gatas, ay inilabas ni Roddy ang mga nabili niyang damit at pinagpag. Bumili na rin siya kanina ng sabon, polvo, saka alkohol para may magamit ang kambal. Isinama na rin niya ang 2 piraso ng wipes para may pamahid siya na hindi na kailangan basain ng tubig ang mga baby. Makalipas ang 1 oras, ay masayang-masaya na ang sanggol dahil nakainom na ng gatas ang mga to. Nakangiti naman si Rodney na nakatunghay kasi ngayon lang niya natignan ng maigi ang mukha ng kambal. Cute at sobrang pretty nila. Nang maubos ng 2 ang ininom na gatas, sabay naman na nakatulog ang mga to. Kaya iniisa-isa ni Rodney ang mga sanggol papasok sa loob ng kwarto niya para hindi mahulog. Meron naman siyang ceiling fan, kaya may hangin pa rin ang mga to. Napapikit na lamang si Rodney nang maisip kung hindi siya nakadaan ngayong gabi sa building na yon, tiyak na mapapahamak ang mga sanggol na ito. Kawawa naman. Tulog na ba sila? Seryosong tanong ni Tatay Pasyo. Opo tay, gutom na gutom pala talaga sila kaya umiiyak. Napailing na lamang ang Tatay Pasyo niya. Hindi ko alam kung nakakatulog ba ngayon ng mahimbing ang mga magulang ng mga sanggol na yan. Naiiling pa na sabi nito. Kaya nga po eh. Segunda naman ni Rodney. Hindi dinalaw ng antok si Rodney makalipas ang ilang oras. Mabuti pa yung tatay niya. Sa kabilang kwarto ay naghihilik na nga sa lalim ng pagkakatulog. Naiisip niya kasi kung paano niya hahanapin ang mga magulang nitong kambal na sanggol na nasa kanya at kung ano ang buhay na naghihintay sa mga ito sa piling nila. Pero alam ni Rodney na hindi niya ito pababayaan, mas lalo na ang kanyang Tatay Pasyo. Sa mga hindi pa nakakaalam ng kwento, ay solo parent ang tatay niya. Mag-isa siya nitong itinaguyod hanggang sa nagkaisip siya at nagkaedad. Dancer sa club ang nanay niya at napatay din kalaunan dahil nagkasakit ni hindi man lamang niya ito nakilala. Pero kahit ganun pa man, sobrang taas ng tingin niya sa tatay niya at lahat ng pagmamahal, pagrespeto, ibinibigay niya rito dahil hindi biro ang napagdaanan nito para buhayin siya. Sa kabilang banda, nakatulala lang si Riri sa may veranda. Parang ayaw na nga niyang mabuhay pagkatapos ang nangyari sa kanya. She's a strong woman, pero sa nangyari ay sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit hindi niya ito naprotektahan. Basta na lang kasi siyang nagtiwala sa isang lalaki na akala niya kilala niya pero hindi pala. 11 months na ang nakalipas pero hindi pa rin siya maka-move on at hindi siya nakakalimot. She was raped by her trusted suitor at ang masaklap, nagbunga pang nangyari. Masyado siyang devastated at hurt dahil sinira nito ang tiwala na binigay niya rito bago pa siya makapagkaso. Lumipad na pa ibang bansa ang lalaki and he's nowhere to be found. Kahit parusahan siya ng Diyos, kahit ano ay tatanggapin niya pero hindi niya ikikip ang mga anak ng isang rapist sa pamamahay niya. Kaya inutusan siyang dalhin ang mga sanggol sa kung saan mawawala nga ang mga to sa kanyang paningin. Dahil parang hindi pa niya kayang palakihin ang mga ito sa poder niya dahil maaalala niyang palagi ang trauma na pinagdaanan niya. What do you want? Tanong ni Ruiz, ang kanyang mabait na assistant. Mabibilang na lang talaga sa daliri ngayon ang mga taong matitino. Gusto ko nang mawala. I'm tired. Marumi na ako. Sad ni Riri. Tumawa naman ang kanyang assistant na kaibigan na rin niya na si Ruiz. Yung damit nga ay kaya pang linisan. Kahit anong dumi, ikaw pa kaya? Sabi ni Ruiz. Napabuntong hininga si Riri. Magkaiba kami ng dumi ng damit, Ruiz. Yun ay may sabon na pangtanggal dumi pero ako, wala kahit anong gawin ko.
Hindi ko na mababalik pa ang dati. Hinawakan ni Ruiz ang balikat niya. Dahil wala siyang kapatid, ito ang naging kuya niya. In a sense na lahat ng nangyari sa kanya ay alam nito na hindi alam ng karamihan. Sobrang bigat. Hindi madaling kalimutan ang nangyari. Pero naging leksyon ito para wag basta-basta magtiwala sa mga tao na bago mo palang nakikilala. Looks could be deceiving always. Hindi ko mo pleasant ang vibes ay masasabi mo talagang mabuting tao na. Nakangiting sabi ni Ruiz. I know. May malaki din akong kasalanan dahil agad ko siyang pinapasok sa buhay ko. Where are they? Nakuha naman ni Ruiz ang ibig niyang sabihin kaya napabuntong hininga ito at napatingin sa malayo. Hindi ko alam. Nagpautos lang ako na magdadala sa kanila sa kung saan. Hindi kaya kaya ng konsensya ko kung ako ang gagawa. Sagot ni Ruiz. That's for the better. Mas maayos kung hindi ko sila makikita. Pero parang hindi alam ni Riri ang kanyang pakiramdam. Hindi siya at ease. Kinakabahan siya na nag-aalala kahit papaano. Napabuga na lamang ng hangin si Ruiz. Kailan pa naging better ang pag-abandona ng anak? Biktima lang naman sila ng maling sitwasyon eh. Hindi nila kasalanan yun. Sabi ni Ruiz. Napailing na lamang si Riri. I don't know. Sarado pa ang puso ko ngayon para tumanggap at ang isip ko sa pag-intindi. Napabuntong hininga na lamang si Riri nang bigla siyang iniwan ni Ruiz na walang paalam. Nagkaroon pa sila ng heated argument tungkol doon sa pagpapatapon niya sa kambal. Pero wala itong magawa dahil siya ang boss rito. Isang buwan ang nakalipas, habang si Rodney naman ay masaya dahil nagkalaman na nga ang mga sanggol. At hindi na rin iyakin ng mga ito kasi palaging binubusog nilang dalawa ng tatay niya. Hands-on naman ang matandang lalaki at ang kambal. Ang naging source of strength and happiness nito. Parang nagkaroon ng buhay at kulay ang tahanan nila dahil sa kambal na dumating. Kaya ngayon ay nasa syudad siya para ibili ang mga ito ng bagong damit at gamit. Nagbalakad-lakad lang ngayon si Rodney at napahinto siya bigla sa harap ng malaking building nang makita niya ang nakasulat na pangalan. Kaya napakunot ang kanyang noo. Napagpasyahan kaagad ni Rodney na mag-apply bilang empleyado sa kumpanya nito dahil malaki ang kutob niya na may koneksyon ang may-ari ng building sa sanggol na nasa kanya dahil sa letra na nakaukit sa lampin na ibinalot sa mga bata doon sa letra na isinulat sa harapan ng building ay iisa. May kinalaman kaya yun? Bago umuwi si Rodney ay nag-inquire muna siya kung hiring at natuwa naman siya dahil naghahanap daw ang mga ito ng dagdag empleyado. Pag-uwi niya ay kinausap niya kagad ang kanyang tatay na may nahanap siyang trabaho pero hindi niya isinali ang kanyang naging plano. Okay lang, walang problema sa akin. Kayang-kaya ko na mga alagaan ng mga batang to habang wala ka. Malakas pa naman ako. Sabi ni Tatay Pasyo. Salamat po tay. Hindi ka pa naman mapapagod sa kakahabol sa mga yan dahil hindi pa naman marunong maglakad. Oo nga eh. Nakangiting sagot ni Tatay Pasyo. Dahil tulog pa ang kambal, ay inaasikaso na agad ni Rodney ang requirements na kanyang dadalhin sa pagpunta doon. Ihahabol niya ito ngayon dahil maaga pa naman at malalaman niya kung tanggap ba siya o hindi. Masayang masaya si Rodney dahil parang umayon sa kanya ang lahat kasi natanggap siya at makakapagsimula na siya bukas. 2 linggo ang nakalipas samantalang si Riri hindi pa masyadong magaling. Naisipan niyang pumasok sa opisina niya after ilang month na nag-leave siya dahil sa nangyari. Mag-isa lang siya rito ngayon dahil si Ruiz ay nauna nang nagpunta sa kumpanya. Maaga pa naman pero sadyang early lang talaga masyadong lalaking yun. Hindi na lang niya pinapakialaman dahil baka masermonan pa siya. Pagdating niya sa building ay pumasok agad siya sa elevator.
Ang maingay na empleyado ay biglang tumahimik pagdating niya. Kanya-kanyang bate at napilitan siyang ngumiti kahit wala siya sa mood, pero sanay naman ang mga ito dahil hindi talaga siya friendly even before. Napakunot ang noon ni Riri nang mapansin niya ang isang gwapo at matangkad na lalaki na nasa kanyang tabi. Hindi yata niya ito empleyado o baka bagong apply dahil ngayon lang niya ito nakita. Tahimik ito sa tabi niya pero amoy na amoy niya ang panglalaking pabango nito. Hindi awkward, hindi nakakatakot ang vibes ng lalaking katabi. Masyadong mabait ang bukas ng muka pero hindi talaga malalaman ang ugali ng isang tao until proven the true colors of them. Mahirap na kasing nabiktima na siya pero alam niyang iba ang aura ng isang ito. Pagpasok niya sa kanyang opisina ay nadatnan niya si Ruiz na may ginagawa sa computer nito. Good morning. May bago pala tayong empleyado? Tanong ni Riri. Tumingala si Ruiz at tinaasan siya ng kilay, siguro nagtaka ito kung bakit siya pumasok. Yes. Si Rodney Hernan. Ikalawang linggo na niya ngayon dito sa kumpanya. Sagot ni Ruiz. Tumangutango naman si Riri. Okay. Kamusta naman ang working experience niya? Fresh graduate pero may potential naman. Ito ang una niyang work. Sabi ni Rodney. Tumangutango na lamang si Riri habang si Rodney ay nakilala na niya ang chief executive at owner nitong kumpanya na si Riri Balmores. Nakasabayan na niya kanina sa elevator. Tahimik lang ang babae pero mapanganib ang aura nito na ikinakatakot ng ilang empleyado. Iniisip niya ang mukha ng kambal at hinanapan niya ng similarity kay Riri pero wala siyang nakita. Mahihirapan siya nito dahil hindi niya alam kung paano kausapin ang babae at magtanong. Tutok sa trabaho si Rodney pero sumisingit sa isip niya ang kambal. Namimiss niya ang mga to. Parang minamadali niya ang oras para mag-out na siya sa trabaho at umuwi na ng bahay. Napangalanan na niya ang kambal at bagay. Sa mukha nila ang pangalan na naisip niya, si Rara at Red. Nang nag-lunch break ay bumaba ng building si Rodney. Hindi na siya nag-elevator dahil gusto niyang maiunat ang binti, kaya naghagdan na lamang siya muna. Ngayon lang niya namalayan na nakasunod pala sa kanya sa pagbaba si Riri Balmores. Nang pagtingala niya ay tahimik lang ito na bumaba. Mabuti na lang nasalo agad ni Rodney ang babae ng matapilok ito at matumba malapit sa kanya. Hindi naman lumapat ang kamay niya sa likod nito pero pumiksi si Riri at nagmamadaling lumayo sa kanya. Sa susunod, dahan-dahan lang, masyadong madulas. Nag-elevator ka na lang sana. Seryosong saad ni Rodney. Huwag kang mangialam. Empleyado lang kita. Masungit na saad ni Riri. Napangiwi na lamang si Rodney. Sobrang harsh naman pala ng babaeng to. Sige po ma'am. Saad na lamang nito. Napailing na lamang siya habang sinusundan ng tingin ng babaeng pababa ng hagdan. Nang makalabas nga sila, ay nakita niyang muntik na ngang matumba si Riri dahil sabay na natanggal ang takong ng sandalyas nito. Dali-daling pumasok sa isang butik. Si Rodney para ibili ng flat sandal ang babae. Teka lang ma'am, ito na muna ang suotin mo. Hindi naman umangal si Riri pero nakakunot ang noon nito. You don't have to do this. Ngumiti si Rodney. You're welcome. Ako na muna ang bahala nitong hinubad mong heels. Ayusin ko para sa'yo. Masuyong saad naman ni Rodney. Wala namang reaksyon ng babae, kundi nagpatuloy ito sa paglalakad. Habang si Riri naman napapatingin sa suot niyang sandal na bigay ni Rodney. Hindi niya alam kung bakit. Thoughtful ang lalaki dahil ba boss siya nito? O sadyang likas na mabait talaga ito sa kahit na sino. Napapansin din niyang hindi sumasayad ang kamay ni Rodney sa balat niya. Siguro nakita nito na parang ilag din siya. After what happened to her, hanggat maaari, hindi na siya pwedeng mag-entertain ng guys kasi nadala na siya
sa nangyari sa kanya. Tila nawalan na nga siya ng tiwala sa mga lalaki. Pagbalik niya, hindi na niya nakasabay pa ang lalaki dahil sa elevator na siya dumaan. Pagpasok niya sa office, meron si Ruiz. Nagtaka siya kung bakit tinitignan nito ang paa niya. Oh, bakit naka-erode niya ang heels mo? Hiniram niya? Nakangising tanong ni Ruiz. Aayusin daw niya para sa akin. Nagkataon kasing nasira ang heels ko sa baba. Tapos andun siya. Talaga? So sweet of him. Sa lahat ng lalaking empleyado mo rito, sa kanya ka lang may cute encounter sabi ni Ruiz. Tumaas ang kilay ni Riri. So, what are you trying to imply? Napahalakak si Ruiz. Wala, I'm just happy. Na-divert ang atensyon mo sa ibang tao. Sagot ni Ruiz. Sa lalaki pa rin? What if? Stop it. Psychology graduate din ako. Kaya kaya kong bumasa ng tao. Mabuting tao si Rodney. At ibahin mo siya. Yun ang pagkakakilala ko sa kanya. Saway ni Ruiz. We never know. Sagot naman ni Riri. Sapol ka dahil ayaw mong maniwala sa sinabi ko tungkol sa manliligaw mong yun. Naiiling na lamang nasabi ni Ruiz. I'm sorry. Sad na lamang ni Riri. Paano ba naman kasi, palaging sinasabi ni Ruiz na nagpaligaw sa lalaking sa kutob niya may masamang balak kay Riri. Kaya hindi talaga nagkamali ito, natuto na talaga ang babae. Samantalang si Rodney ay pumasok agad sa loob ng kanyang kwarto bago siya matulog. Inayos niya muna ang nasirang heels ni Riri. Napapatingin naman siya sa kambal na may himbing na natutulog. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo at mabigyan ng kasagutan ng nangyari sa kambal. Kung bakit inabandona na lamang basta-basta. Sa mga sumunod na linggo ay nahuli ang pag-out sa kumpanya ni Rodney dahil may tinapos pa siyang trabaho at saka inabot na nga siya ng gabi. Pagka-off niya sa computer, tumayo na siya pero napansin niya kanina na parang hindi pa nakalabas ng building si Riri. Hindi siya makakahanap ng tiyempo na maging close sa babae dahil may harang itong nilagay sa mga empleyado pati na nga rin sa sarili nito. Para itong bumuo ng sariling wall niya na mahirap tibagin. Nasa isang building sila pero mabilang lang ang encounter nilang dalawa. Kumatok ng ilang beses si Rodney pero walang nagbukas ng pinto kaya sinubukan niyang itulak dahil nakabukas naman at nadatnan niya ang babae na sobrang himbing ang pagkakatulog. Nilapitan niya sa kaginising para makauwi na sila dahil gabi na. Uy, Riri Balmores, gising na ma'am. Kanina pa nag-uwian ng lahat. Saad ni Rodney. Napabalikwas naman nang bangon si Riri at tumakbo palayo nang makita siya. Napakunot naman ang noon ni Rodney. Ano bang nangyayari sa babaeng to? Parang naging allergic sa lalaki. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa umuwi? Tanong ni Riri. Napailing na lamang si Rodney dahil ramdam niyang may phobia sa lalaki itong si Riri. Relax ka nga lang. Wala naman akong planong masama sa'yo eh. May tinapos lang akong trabaho kaya nahuli ako at napansin kong hindi ka pa nakalabas ng opisina. Kaya pinuntahan kita rito. Halika na, sabay na tayong lumabas ng building. Habang si Riri ay napapabuntong hininga na lamang, na binitbit ang kanyang sling bag at nagmamadaling sumunod kay Rodney pababa ng hagdan. Hindi naman siya nahirapan dahil flat sandals na nga ang suot niya, yung bigay ni Rodney. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang suotin ng paulit-ulit pero naging bago sa kanya ang ganitong treatment dahil nasanay kasi siya na siyang palaging nagbibigay. And worse, yung pagkababae niya na hindi nga niya binigay, sa pilitang kinuha pa sa kanya. Paglabas nila ng building ay siya ring pagbuhos ng malakas na ulan. Wala pa naman siyang dalang sasakyan. May susundo sa'yo? Tanong ni Riri sa lalaki. Lumingon sa gawin niya si Rodney. Wala, nagtaxi lang ako. Wala ka palang dalang sasakyan, umuulan pa naman. Napansin ni Riri na may nilabas na kappa jacket sa loob ng backpack nito.
Si Rodney, ang akala niya ay para sa sarili nito, yun pala ay para sa kanya, ipinapasuot. Napakunot noo si Riri. Paano ka? Okay lang ako, sagot naman ni Rodney. Maya-maya lang ay pumara na ng taxi si Rodney. Gumuho ang ulo ng driver sa bintana at nagulat siya dahil ang tingin ng lalaki sa kanya ay kakaiba. Natakot siya dahil namumula ang mata nito. Nakulang sa tulog o baka dahil sa ibang bagay. Siguro napansin ni Rodney ang pananahimik niya kaya nauna itong sumakay at sumunod na nga rin siya. Kampante ang pakiramdam ni Riri kapag kasama niya si Rodney. Mabuti na lang may tinapos itong trabaho, kung hindi ay mapapahamak na naman siya. Ayaw na niyang ulitin pa ang magdala ng kotse kasi hindi sa lahat ng oras nandyan ang lalaki. Hindi pa naman sila friends at aloof din siya. Isang buwan nang nakalipas, si Rodney ay itinaya niya ang kanyang isang buwang sahod para mapa-DNA test si Riri at ang kambal. Kung hindi niya idadaan sa ganito, hindi niya malalaman ang katotohanan. Nakakuha siya ng ilang hibla ng buhok mula kay Riri nang pinahiram niya ito ng kanyang hoodie. Kumuha din siya sa kambal at dinala sa ospital nang hindi alam ng tatay niya. At sa sumunod na ilang linggo, nakuha na niya ang resulta. And it was positive. Anak nga ni Riri ang kambal. Ang problema niya ngayon ay kung paano niya sasabihin sa babae kung ilang linggo na itong hindi pumapasok sa kumpanya. Ayaw din niyang puntahan ito sa bahay. It takes time. Basta ang importante sa kanya ay alam na niya kung sino ang tunay na magulang ng kambal. Sa kabilang banda, stress na stress si Riri dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nadadakip ang may kasalanan sa may gawa sa kanya ng kalapastangan. Ilang linggo na nga siyang hindi pumapasok sa opisina. Namamayat na nga siya at walang maayos na tulog. Hindi siya magiging kampante kung free pa rin hanggang ngayon ang may atraso sa kanya. Bandang hapon, habang si Rodney ay hinihintay niya ang paglabas ng assistant ni Riri na si Ruiz. Pwede ba tayong mag-usap, sir? Tanong ni Rodney. Nagtaka naman ang lalaki sa kung ano man ang kailangan niya rito. Sige, sa opisina na lang, pagkalis ng lahat. Sagot naman ni Ruiz. Nang makalis ang lahat ng empleyado ay pumasok na si Rodney sa opisina at hinintay na pala siya ni Ruiz. Kamusta na po pala si Riri? Napatingin sa kanyang lalaki. Okay naman, pero may inaasikaso lang siyang importanteng bagay, kaya hindi nga siya muna nakakapasok. Sagot ni Ruiz. Naupo si Rodney sa couch at inilabas niya ang lampin ng kambal. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Ruiz. Imposibleng wala itong alam. Okay ka lang? Tanong ni Rodney. Tumikhim si Ruiz at niluwagan nito ang suot nitong necktie. Oo naman. Nagulat lang ako kasi familiar yung hawak mo. Sagot ni Ruiz. Sobrang pamilyar dahil nasa pangangalaga ko ang may-ari ng mga to. Nanlaki ang mga mata ni Ruiz sa sinabi ni Rodney. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ruiz. Nasa akin ang kambal na anak ni Riri. Ha? Paano nangyari yun? Tanong ni Ruiz. Napulot ko. Iniwan kasi doon sa abandonadong building na malapit sa amin. Tahasang saad ni Rodney. Napabuntong hininga si Ruiz at parang hindi ito mapakali. I mean, paano ka nakakasiguro na mga anak yan ni Riri? Tanong ni Ruiz. Unang-una itong lampin at ang pangalawa, nagpa-DNA test ako. Tignan mo na lang, hindi mo ako masabihang gumagawa ng kwento rito. Tumayo si Ruiz at kinuha ang inabot niyang envelope sa katinignan. Nagpalakad-lakad ang lalaki at parang hindi alam ang gagawin. Salamat, dahil ako ang una mong nilapitan. Ayokong i-judge mo si Riri for being a responsible mother without knowing what happened. Sabi naman ni Ruiz. Sige, magkwento ka para maintindihan ko. Sagot naman ni Rodney. Huminga ng malalim si Ruiz at naupo paharap sa kanya.
Riri is a victim of rape ng kanyang manliligaw, ng kanyang pinagkatiwalaan, at ang naging bunga ay ang kambal. Sa galit niya, inutusan niya akong itapon ng sanggol para malayo na nga sa paningin niya. Hindi madaling tanggapin ang pangbababoy ng isang taong pinagkakatiwalaan niya ng sobra. Sana maintindihan mo ang pinagdaraanan niya. And that time, alam ko na hindi pa niya alam kung ano talaga ang dapat niyang gawin. Sabi ni Ruiz. Hindi niya deserve ang nangyari sa kanya. Pero hindi rin deserve ng mga bata ang ginawa nito sa kanila. Hindi talaga, pero sinasapian ng masamang espiritu ang demonyong yun. Sana hayaan nating maghilom siya at makamove on para maayos ang paghaharap nila ng mga bata pagdating ng araw. Walang problema. Sad na lamang ni Rodney. Basta kung may kailangan ka para sa mga pangangailangan ng mga bata, magsabi ka lang. Saad ni Ruiz. Tumango-tango si Rodney. Sige. Pagkatapos silang mag-usap, nauna nang lumabas ng opisina si Rodney. Ngayon, hindi na siya mangangapa na maghanap ng kasagutan tungkol sa pinagmulan ni Red at Rara. Makalipas ang 3 taon, ay lumaki na ang triplets. Proud naman si Rodney sa kanilang dalawa ng tatay niya. Dahil napalaki nila ng maayos ang kambal na may respeto at pagmamahal. Naturuan nilang dalawa ng tatay niya ng magandang asal ang mga to. Marunong gumalang sa kahit na sino, though hindi naman maiiwasan sa isang bata na may ugaling hindi maintindihan, pero nakakaya namang i-manage. Itakin mo din itong damit ko, Daddy. Bakit kay Rara lang? Siya lang ba yung anak mo, ha? Malditang utos ni Red. Sinamaan ng tingin ni Rodney si Red, kaya napayo ko ito at nagsorry kaagad. Hindi pa nga ako natatapos. Natatawang saad na lamang nito. Ang maldito mo talaga, Daddy. Mabuti pa si Grandpa, sobrang mahinahon. Komento ni Rara. Saad naman ni Rodney. Napakabait ni Daddy, kaya nga mahal na mahal ko kayong dalawa. Ngumiti naman ang kambal sa kasabay na yumakap kay Rodney. Mahal na mahal ka din po namin, Daddy. Nakangiting sabi ni Red. Kaya nga bilisan mo na po ang paghahanap ng mommy para magkasama na po tayo at para maging one big happy family, complete na po tayo. Hirit pa ni Rara. Hindi talaga makakalimutan ni Rodney na pagtungtong nga ng ilang taon pa lang na edad ng kambal. Ang unang tinanong ng mga to sa kanya kung saan ang kanilang mommy. Ang sabi niya ay nawala, kaya inutusan siya ng mga to na hanapin dahil gusto nilang makita. Oo naman. Ginagawa ko naman ang best ko para mahanap siya. Ngumiti naman ang kambal. Matagal-tagal na rin na hindi sila nagkita ni Riri. Magmula nang malaman niya, ang pinagdaanan nito sa buhay ay naintindihan niya ang personality nito at ugali na pinapakita. Hindi na rin niya kinukumusta kay Ruiz, pero nasa kumpanya pa rin siya ng babae nagtatrabaho. Nagustuhan niya dahil okay naman ang sahod saka nasanay na siya kaya nahihirapan siyang bitawan. Nakaya naman niya na maging ama, empleyado at saka anak sa tatay niya. Masyadong fulfilling nga kasi inspired siya. Ngayon lang niya nalaman na sobrang sarap pala sa pakiramdam ang maging isang ama. Naiintindihan na niya ang lahat ng struggles ng tatay niya pero never niya itong narinig na nagsisi na dumating siya sa buhay nito. Tara na, Daddy, baka maliit pa kami. Sabi ni Rara. Tumayo na si Rodney pagkatapos niyang matak-in ang damit ni Red. Magkahawak kamay silang tatlo na lumabas ng bahay. Hindi pa sana niya pag-aaralin ng dalawang bata kasi 3 years old pa lang, kaya lang nakikipag-away sa kanya dahil gustong pumasok kaya pumayag na lang siya. Pareho namang matalino, kaya mabilis lang matutunan ng mga to ang leksyon at marunong na ring sumulat ng pangalan. Kaya hindi nahihirapan si Rodney sa 2 bata. Ikaw nang bahala sa kanila, Gia, pakilagay na lang ng panyo sa likod kapag pinagpapawisan na. Opo kuya, sagot ni Gia. Kumuha na rin siya ng maghahatid sa kambal sa eskwelahan para mabantayan kasi sobrang bata pa.
Kung sila'y pareho kasi silang busy ng tatay niya. Mabait naman si Gia at mahilig sa bata kaya kampante ang kalooban ni Rodney. At kung may masakit sa kanila, itawag mo kagad sa akin, okay? Sige po, sabi naman ni Gia. Maya-maya lang ay magkasama na sila sa loob ng kotse. Binili ni Rodney ang binenta sa kanya ng kasamahan niya sa kumpanya. Second hand pero maayos pa naman at bagong-bagong tignan. Sa loob ng 3 taon, maraming nangyari at may mga nagbago dahil nakapundar na rin si Rodney. Nakapagpagawa ng bahay, saka pinagnegosyo na rin niya ang tatay niya para hindi na ito magtrabaho pa sa bukid. At yung niyugan nila ay nandito pa rin pero kumuha sila ng tauhan para magtrabaho doon na pinapasahod nila buwan-buwan. Pagkatapos may hatid ni Rodney ang mga bata ay dumiretso na rin siya sa kumpanya para pumasok sa trabaho. Malayo-layo din ito sa kanila kaya mas mabuting may sasakyan talagang magagamit. Sa kabilang banda, si Riri naman ay naging maayos na ang buhay at nakamove on na rin siya kahit papaano sa nangyari sa kanya. Kahit maalala pa niya, hindi na siya nasasaktan at naapektuhan. Saka nakakatulong para sa kanya ang pag-travel sa kung saan-saang lugar para mag-enjoy at makalimot. Si Ruiz ang iniwan niya na namamahala ng kumpanya niya at iba pang negosyo, kayo okay naman ang ilang taon. And ngayon, na she's back with the confident and greatness. Pero napapansin niyang something is off with Ruiz. Malayo ang naging tingin ito at malalim ang iniisip kaya nagtataka siya. Hindi kasi mahilig magsabi ng problema ang lalaking to tungkol sa personal nitong buhay. Kasi puro trabaho lang ang nireport sa kanya at saka hindi rin siya nagtatanong. Sad na lamang ni Riri. Hindi ka ba masayang makita ako? Ngumiti naman si Ruiz pero hindi umabot sa mga mata nito ang saya. I'm happy that you're back. Masayahin na at walang iniindang bad experience. Sagot naman ni Ruiz. Yes, I'm totally fine. Pero ikaw naman itong may problema. Bumuntong hininga si Ruiz sa kaumiling na tumingin sa kanya. Okay naman ako. Pero there's something I know that keeps bothering me throughout the years or more. Hindi ko alam kung dapat mo pa itong malaman. Sabi ni Ruiz. Napakunot naman ang noo si Riri. Parang naging curious din siya of what's bothering Ruiz. Tungkol saan? Napatitig sa kanya si Ruiz at worried ang nakikita sa kanyang muka. Magiging okay ka naman siguro pagkatapos mong marinig to, diba? Tanong ni Ruiz. Napakunot noo si Riri. Pwede, pero depende sa context ng sasabihin mo. Alam mo namang ayokong nagsasayang ng oras. Seryosong saad ni Riri. Ngumiti ng pilit si Ruiz at naupo sa tabi niya. Sakay sinandig nito ang likod sa may sofa. Hapon na ngayon at nandito sila sa bahay niya. Siguro bukas ay papasok na siya sa kumpanya. Tungkol sa napag-usapan namin ni Rodney. You remember him, right? Sabi ni Ruiz. Tumangutango naman si Riri. Ni minsan, hindi niya nakalimutan ang lalaking yun. Dala-dala niya sa kung saan-saan ang mabilang lang na encounter nila. Pero tumatak sa isip at puso niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman niya masabing na love at first sight siya. Sad na lamang nito. Oo, kamusta siya? Nasa kumpanya pa ba siya nagtatrabaho? Curious at tila interesadong tanong niya. Of course, hindi naman siya umalis. And he's doing fine. Sagot ni Ruiz. Napataas ng kilay si Riri. Sobrang tiyaga naman sa pagtatrabahong lalaking yun. Inabot talaga ng ilang taon sa kumpanya niya. Parang may pamilyang binubuhay. So, anong pinag-usapan yung dalawa na dapat din nating pag-usapan? Curious na tanong ni Riri. Nakita niyang napalunok si Ruiz ng maraming beses. It's about doon sa twins na ipinatapon mo lang long time ago. Nasa kanya pala. Diretsahang sabi ni Ruiz. Natigilan si Riri at hindi niya alam kung anong sasabihin. Kasi ang totoo, these past few years, hindi niya naisip
na makakalimutan niya ang mga ito. Kailan lang kayo nag-usap? Long time ago. 3 and more months ago. Sagot naman ni Ruiz. How can he be so sure na ang mga anak ko yun? Kung dati ay ayaw niyang tanggapin na nagkaanak siya dahil sa pang-aabuso, pero ngayon okay na sa kanya at tila nakaramdam din siya ng pagsisisi na inabandona niya ang kanyang mga anak. Sariling dugot laman niya. Yung lampin na binalot sa mga bata at pina-DNA test kanya pati yung twins. Pinakita niya sa akin ang lahat ng yun, sabi ni Ruiz. Hindi niya nakuha ang point kung bakit may duda ang lalaki na siya ang nanay ng kambal. Sobrang talino naman ang lalaking yun at hindi niya din alam kung paano ito nakakuha para sa isang DNA sample. I don't know what to say. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong namamaramdaman. Naintindihan kita. Gaya ng pag-intindi ni Rodney sa mga naranasan mo, sabi ni Ruiz. Alam niyang nangyari? Tanong ni Riri. Siyempre sinabi ko ang lahat para maintindihan niya ang sitwasyon at wala siyang masabing hindi maganda sa'yo at alagaan niya ang mga bata. Sagot ni Ruiz. Natahimik si Riri at nag-iisip siya kung ano ang approach na sasabihin niya kay Rodney kapag nagkita sila ulit. Kinabukasan ay maagang nagising si Riri kahit malamig ang panahon ay naligo siya at nagbihis. Pagkatapos ay naglagay ng makeup. Pagbaba niya ng kotse pagdating niya sa kumpanya ay saka naman nagkasabay silang dalawa ni Rodney na pumasok sa loob ng building. Long time no see, ma'am. Kamusta ka na? Bungad ni Rodney sa kanya. Ngumiti naman si Riri. Ang attractive lalo na ni Rodney ngayon sa pagkikita nila ulit. Ang sarap sa pakiramdam ngayong okay na siya ni hindi na siya galit sa mundo. Magkasabay silang dalawa na pumasok sa elevator at nakita niya kung paano magnitian si Rodney at isa niyang empleyado kaya biglang pumormal ang muka ni Riri. Parang may something yata sa dalawang to dahil sobrang lagkit ng tinginan. She's out of the picture dahil ang mga to na ang nag-uusap hanggang sa makarating sila sa itaas. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaiba siyang naramdaman. Nawala bigla tuloy ang mood ni Riri. Dahil chance na yata nilang mag-usap ni Rodney pero may umekse na pa talaga kaya napasimangot siya habang papasok ng kanyang opisina. Good morning! Nakangiting bati ni Ruiz. Hindi sumagot si Riri pagkos na pasalampak siya sa upo sa kanyang swivel chair. Ang aga-aga, wala ako sa mood. Bakit may nangyari bang aberya habang papunta ka rito? Tanong naman ni Ruiz. Wala naman. Sagot ni Riri. Wala naman talaga pero may nagpainit lang talaga ng ulo ko. Sa isip-isip niya. Parang makakatanggal siya ng empleyado sa mababaw lang na dahilan. Sinundo nito ang pikon niya. Okay pero kilala kita. Kaya ayusin mo yung uso mo dahil ayokong may kasamang bad mood dito. Sabi naman ni Ruiz. Tumango-tango na lamang si Riri. Bandang tanghali, hindi siya lumabas ng opisina. Hindi pa nawala ang inis niya, kaya hindi siya kakain. Maya-maya lang nakarinig ng katok sa pinto ng opisina niya si Riri, kaya sinabihan niyang bukas ang pinto at nagulat siya dahil si Rodney pala. Nakaistorbo ba ako sa'yo? Nagkasalubong ang kilay ni Riri dahil sa tanong ni Rodney kanina ay ang lagkit ng tingin nito sa kasama nitong empleyado tapos ngayon ay nandito ito sa kanya. Busy ako. Sad na lamang ni Riri. Tumaas ang kilay niya nang ngumisi si Rodney. Hindi nga. Tara mananghalian tayo, libre ko. Pag-aaya nga nito na parang close na close pa rin sila. Parang kumalamang sikmura ni Riri tuloy bigla. Dahil sa naging imbitasyon ni Rodney, kanina pa naman siya gutom pero tiniis niya. Hindi ako nagugutom. Sad kunwari ni Riri. Napangiwi siya nang biglang tumunog ang kanyang tiyan at narinig ito ng lalaki. Hindi ka pala talaga gutom ha? Umingos na lang si Riri. Nang hilain siya ni Rodney palabas ng opisina, gaya ng dati ay dumaan sila sa hagdan at nakita niyang pinagtitinginan sila
ng mga nakakasalubong niya. Panigurado ay chismis na naman ang aabutin niya nito dahil sa nakikita, pero subukan lang nila dahil iba siya kung magalit. Tatanggalin niya talaga ang lahat ng mga chismosa para magtanda. Paglabas nila ng building ay naglakad na sila at naghanap ng pwedeng makainan. Pumasok sila sa walang masyadong tao at doon kumain. Napapangiti naman si Rodney sa kanya nang mapansin nitong gutom na gutom siya dahil sa way niya ng pagkain. Isang linggong nakalipas nang naging encounter nila ni Rodney ay nasanda ng ilang beses, hindi gaya nung una kasi okay na siya at hindi na siya ilag rito. Magkasabay na silang kumain dahil sinusundo siya nito sa opisina tuwing lunch, pati nga rin kapag snack time, pero wala ni isang chismis siyang naririnig tungkol sa kanya dahil hindi niya pinapayagan ang mga to. Wala din namang komento si Ruiz sa pagiging close ni Riri at Rodney kasi kung oras ang trabaho, hindi naman sila nagkakasama at siya pa rin ang boss. Nananatili pa rin silang profesional. Nang mag-uwian sa kumpanya, ay inaya siya ni Rodney na kumain muna sa isang fast food chain. Nagtaka naman si Riri dahil nag-take out pa ng pagkain at kung ano-ano si Rodney. Ang dami mo namang binili? Sad tuloy ni Riri. Tumingin sa kanya si Rodney at ngumiti. Sa mga bata ito tapos kay tatay din. Napalunok si Riri, parang ito na yata ang tamang panahon na pag-usapan nilang dalawa ni Rodney. Ang sinabi ni Ruiz sa kanya. Siya nga pala. Nasabi sa akin ni Ruiz ang napag-usapan niyo noon. Mabuti naman. Alam ko naman na alam mo na eh. Hinihintay lang kita na magsabi dahil nire-respeto kita. Malalaki na ang kambal. 4 years old na nga at nag-aaral na. Sobrang ganda nila gaya mo. Ang masasabi ko lang talaga ay kung hindi ka pa handang magpakita sa kanila, huwag na lang muna. Dahil matatalino ang mga batang yun. Mararamdaman nila kaagad na ayaw mo sa kanila. Napabuga ng hangin si Riri. I'm sorry. Dahil kinarga mo ang aking isang malaking responsibilidad na hindi naman talaga dapat sa'yo. Ngumiti si Rodney na nakatingin sa kanya. Choice ko yun kasi kung hindi ay pwede ko naman silang pabayaan na lang doon kung saan sila iniwan. Sobrang sagwa pakinggan ng salitang itinapon. Hindi akman sa mga bata dahil parang ginawa mo silang basura. Diretsahang saad ni Rodney. Hindi nakaimik si Riri. Alam mo naman ang nangyari sa akin, di ba? Hindi mo ko masisisi pero alam ko din na nagkamali ako. Alam ko, kalimutan na nga lang natin yung mga nangyari kasi nakalipas na. At saka maayos naman ang lagay nila Red at Rara. Napangiti naman si Riri, parang naging excited siyang makita ang mga bata. Pagkatapos silang mag-usap ni Rodney, sabay ni silang lumabas ng fast food at kanya-kanya na nga silang sakay ng kotse saka nagmaneho palayo. Samantalang si Rodney napangiwi. Nang pagdating niya sa bahay ay hinarangan siya ng kambal na makapasok sa loob. Nahanap mo na ba siya, Daddy? Tanong ni Red. Nagkatingin na naman silang dalawa ng tatay passion niya. Alam ng tatay niya ang lahat. Hindi niya pwedeng ilihim rito ang nalaman niya, kaya dalawa silang nagpaintindi sa mga bata. Hindi pa pero hindi naman ako tumitigil sa paghahanap sa mommy niyo. Kaya ngayon, maghintay na lang muna tayo, okay? Napasimangot ang kambal sa sinabi niya. Ang tagal naman po niyan, baka maabutan po tayo ng paggunaw ng mundo, Daddy. Naiiling na sabi ni Red. Napailing na lamang din si Rodney. Maghintay lang tayo. Makakasama din ninyo ang mami niyo. Kailan pa po, sobrang tagal? Reklamo naman ni Rara. Niyakap naman ni Rodney ang mga bata para matigil na nga ang mga ito sa pagrereklamo. Pagkatapos silang maghapunan, lumabas ng bahay si Rodney at nagpapahangin. Sumunod din pala ang tatay Pasyo niya. Hindi ka talaga titigilan ng mga bata, sabi ni tatay Pasyo. Oo nga po Kamusta naman ang lagay ng nanay ng kambal? Tanong ng tatay nito. Okay naman po siya, tay. Nagkausap na kami pero ang problema, hindi niya sinabi kung kailan niya gustong makita ang mga bata. Sino ba naman ako para mag-demand nun sa kanya, 'di ba?
Malay natin hindi pa talaga siya handa. Pero gusto na siyang makasama ng mga anak niya. Pwede mo namang sabihin sa kanya para lumambot ang puso, sabi ni Tatay Pasyo. Oo, parang ako ay na-pressure na rin. Sad na nga lamang ni Rodney. Isang linggo ang nakalipas, samantalang si Riri ay nag-shopping ng gamit ng mga anak. Sasama siya mamaya kay Rodney para makita ang mga ito kaya ngayon pa lang ay naghanda na siya para may pasalubong. Bandang hapon ay magkasunod ang kotse na minamaneho nilang dalawa ni Rodney sa highway pauwi sa bahay ng lalaki. Kinakabahan ng sobra si Riri dahil hindi niya alam kung ano ang madadatnan niya doon. Nilakasan na lang niya ang kanyang loob at huminga ng malalim. Pagdating nila ay hindi pa nakauwi ang mga bata kaya ang nadatnan nila sa bahay ay ang Tatay Pasyo ni Rodney. Mabait ang matandang lalaking ngumiti ito nang magmano siya rito. Nagkatinginan naman silang dalawa ni Rodney at kitang-kita niya ang tuwa sa mga mata nito. Inilagay niya sa sahig ang mga regalong binili niya para sa kambal para pagdating mamaya ng mga ito ay matingnan nila. Maya-maya lang ay kumabog ng malakas ang dibdib ni Riri nang marinig niya ang boses ng mga bata sa labas ng bahay. May bisita tayo, Red. May ibang kotse sa labas, nakikita mo ba? Sabi ni Rara. Oo, kanino kaya yun? Sagot naman ni Red. Sabay na tumulo ang luha sa mga mata ni Riri nang makita niya ang kambal na pumasok sa loob ng bahay. Ang mga anak ko. Ngumiti ang dalawang bata, sabay na tumakbo palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ikaw na ba to, Mommy? Hindi ba kami nananaginip lang? Umiiyak na sabi ni Red. Ang tagal mo namang nagpakita, Mommy. Saan ka ba nagtatago? Pinapahanap ka namin kay Daddy. Tanong ni Rara. Nagkatinginan silang dalawa ni Rodney. Natahimik lang sa isang tabi. Nagpunta ng malayo si Mommy pero nandito na ako ngayon. Hindi na ako aalis. Opo, sana hindi mo na po kami iwanan. Nakakalungkot po kasing walang Mommy. Tama po, lalo na kung hindi po kumpleto ang pamilya. Sad nga ni Rara at Red. Napakagatlabi na lang si Riri. Sobrang bata pa ng mga anak niya para masabi ang ganitong bagay matalino kahit sa murang edad. Alam ko naman yon, patawarin niyo si Mommy nalilito kasi ako eh. Kumalas na sa pagkakayakap ang kambal sa kanya at tumayo ito sa harapan niya at tinitigan siya nang maigi sa kahinaplos pa ang kanyang mukha. Okay lang po yan, Mommy. Basta promise mo po sa amin na hindi ka na po aalis kapag muli, Nakangiting sabi ni Red. Hinalikan ni Riri ang dalawang bata. Hindi na talaga. Ngumiti ang mga to. Salamat po, Mommy. Love na love ka po namin. Sabi nga ng kambal. Parang may bumikig sa lalamunan ni Riri nang marinig ang mga salitang binitawan ng mga anak niya. Na-guilty siya at hindi niya deserve masabihan ng ganun. Dahil sa ginawa niya sa mga ito, ipinatapon niya noon. Mahal ko din kayong dalawa. Makalipas ang isang oras ay natapos din ang kanilang emosyonal na pagkikita. Binubuksan na nila isa-isa ang mga pinamili niyang regalo sa mga ito. Napangiti na lang si Riri dahil hindi na siya makagalaw ng maayos dahil nakaupo sa kandungan niya ang dalawang bata. Sa akin ba walang may gustong kumandong? Nagsiksikan na kayo dyan sa mami niyo. Naghahagikikan nga ang kambal. Next time na lang, Daddy. Matagal na po tayong magkasama dito eh. Sagot naman ni Red. Kaya napasimangot na lang si Rodney. Samantalang si Rodney ay masayang-masaya sa pagkikita ng mag-ina, kitang-kita niya ang pagsisisi sa mukha ni Riri nang masilayan nito ang mga anak. Pero sa nagpadaanan nito sa buhay, ay naiintindihan niya ito. Hindi pa naman huli ang lahat para rito ang bumawi at magpakaina sa mga anak nito. Ang dami mo naman pong pasalubong sa amin, Mommy, pang 1 taong supply po ng damit. Nakangiting komento ni Red. Nagustuhan niyo ba? Yung mga kulay okay lang? Gusto niyo naman?
Nakatitig lang si Rodney sa babae. Mas lalong gumanda si Riri ngayon. Iba ang aura, makikita talaga na nakamove on na ito sa napagdaanan nito noon. Kahit sinong makatitig ay mapapansin talaga ang babae dahil sobrang nakaka-attract ang personalidad nito. Opo, Mami, masyado niyo pong ginalikan ng pagpili. Si Rara munang sumagot. Napangiti si Riri. Siyempre, deserve niyang magagandang bagay sa mundo. Napangiti naman si Rodney. Dito ka na tumira sa amin, Mommy ah. For sure po namimiss ka rin po ni Daddy. Sabi nga ni Red. Napalunok naman si Rodney nang kindatan siya ni Red. Sa kambalay si Red ang pinakamaloko at maldita. Mabuti na lang nadadala niya sa mga pangaral niya. Biglang tumalo ng puso niya nang ngumiti si Riri sa kanya. Sobrang ganda talaga ng babaeng ito. Oo naman, kung saan kayo ay doon din ako. Malumani na sa Riri. Tumalon-talon ang kambal sa tuwa dahil sa sinabi ni Riri. Bandang gabi ay nagluto ng native chicken ang tatay niya. Hinintay nila para makapaghapunan na. Si Riri ay nasa loob ng kwarto kasama ang kambal. Tinuturuan yata nito ng leksyon. Pumasok ng kwarto niya si Rodney para kumuha ng pamalit na damit dahil pinagpawisan na siya. Pahiramin mo ng damit si Mommy, Daddy dahil wala po siyang pamalit. Kasya naman po yata yung mga damit mo kahit pansamantala lang po. Sabi ni Red at nagkatinginan silang dalawa ni Riri. O sige, maghahanap ako ng kasya kay Mommy. Lagyan mo po ng pabango, Daddy, para hindi mabaho. Singit pa ni Rara. Napangiwi na lamang si Rodney. Tawa ng tawa naman si Rain. Kahit ano naman isusutin ko, anak. Mas maayos kung mabango yung damit kaysa mabaho. Sang-ayon naman ni Red. Napailing na lang si Rodney. Naghanap na siya agad ng pwedeng maipasuot kay Riri. May bago naman siyang t-shirt na hindi pa nasusuot pati short, kaya yun na lang ipasusuot niya kay Riri. Magbihis ka na mamaya, kakain na tayo. Sad ni Rodney kay Riri. Sige. Naghanap na rin ng damit niya si Rodney at lumabas ng kwarto. Sa banyo na lang siguro siya magbibihis na malapit sa kusina. Kung gusto din maligo ni Riri, ay may banyo naman sa loob ng kwarto. Pinalagyan niya pati restroom. Makalipas ang ilang minuto, ay tinawag na sila ng tatay niya para kumain. Agad namang lumabas ng kwarto ang kambal, nahila-hila si Riri. Napatingin naman si Rodney sa makinis na binti ng babae nang dumaan ito sa harap niya. Nagbihis na pala si Riri. Sinuot na nito ang damit niya. Si Rodney ang huling pumasok sa kusina at nadatnan niya si Riri na pinakain ng kambal. Baka gutom na si mommy niyo. Sad ni Rodney. Pero umiling si Riri. Okay lang, papakainin ko muna sila. Ngumiti naman ang kambal. Humila na ng upuan si Rodney at naupo. Inabutan siya ng babae ng plato at kutsara, tinanggap naman niya ito at nagpasalamat. Naunang matapos ang tatay niyang kumain, kaya tumayo na ito at lumabasan ng kusina. Kain lang ng kain, Riri, huwag ka mahiya. Oo naman, sagot ni Riri. Nang matapos sila, ay tumulong na si Riri sa pagliligpit ng pinagkainan nila. Naiwan si Rodney dahil naghugas pa siya ng pinggan. Maya-maya lang ay pumasok na sa kwarto si Rodney para kumuha ng unan at kumot dahil sa kabilang kwarto siya matutulog. Saan ka pupunta, Daddy? Tanong ni Red. Nakahiga na ang kambal habang nasa tabi nila si Riri. Sa kabilang kwarto matutulog. Dito ka na po, Daddy, para sama-sama tayo, sabi naman ni Rara. Natigilan naman si Rodney. Nang tignan niya si Riri ay nakatulog na nga ito sa tabi ng mga anak niya. Please, Daddy? Pakiusap nga ni Red. Walang nagawa si Rodney, kundi ang nahiga sa tabi ng anak. Dahan-dahan lang siyang humiga para hindi lumundo ang kama at maistorbo si Riri. Matulog na kayo kasi may pasok pa bukas. Opo, Daddy. Si Rarang sumagot. Maraming salamat, Daddy sobrang ganda po ng pakiramdam na magkakasama na po tayo ngayon. Nakangiting sabi pa nga ni Red. Napangiti si Rodney at hinawakan ng pisngi ng anak.
Wala nga naman anak. Kinabukasan habang si Riri ay nagising dahil nakaramdam siya ng mabigat na nakapatong sa kanyang binti. Napangiti siya nang mapansin niyang nakayakap sa kanya si Rodney at nakadantay ang binti nito sa kanya. Nang gumalaw ang lalaki ay ipinikit niya ang kanyang mga mata para hindi nito makitang nagising na siya. Maya-maya lang ay biglang umalog ang kama dahil nang paggising ni Rodney ay nagulat nang magkayakap silang dalawa. Napasimangot na lang si Riri dahil parang may sakit siyang nakakahawa kung makapag-react ang lalaki. Bumangon si Riri sa kama na masama ang kanyang loob dahil sa nangyari kanina at sa naging reaksyon ni Rodney. 2 linggo ang nakalipas ay masaya naman si Riri dahil hindi siya nahihirapang kunin ang loob ng mga anak dahil ramdam niya ang pangungulila ng mga ito. Para kay Riri ay nagampanan naman niya ng maayos ang pagiging isang ina ng kambal. At sila naman ni Rodney ay naging close kasi palagi na silang magkasama pero nakakadismaya dahil parang ayaw madikit ng lalaki sa kanya. Nagsimula ng mainis si Riri kaya parang ang sarap kumprontahin ng lalaki, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon ay magkasama silang dalawa pa uwi ng bahay ni Rodney. Hindi na siya nagdala ng sasakyan dahil napapagod siyang magmaneho. Samahan mo muna ako, may pupuntahan tayo saglit lang. Saad ni Riri. Sige, sabihin mo lang kung saan. Tumango naman si Riri at napadpad sila sa tabing dagat. Iniwan muna saglit ni Riri si Rodney kasi may balak siyang bilhin doon sa tindahan. Pagbalik niya ay naupo siya sa tabi ng lalaki at inabutan niya ito ng isang bote ng beer. Samahan mo kong uminom, saad ni Riri. Napakunot noon naman si Rodney bago nito tanggapin ang binigay. May problema ba? Tanong nito. Ngumiti si Riri na tumingin kay Rodney. Wala, gusto ko lang uminom. Narinig niya ang buntong hininga ni Rodney. Kanina ko pa napapansin na tahimik ka. Ano bang iniisip mo? Umiling si Riri. Nag-iisip ako kung paano kita mapapasalamatan dahil buong buhay mo ay inilaan mo sa mga batang hindi mo naman kaano-ano na dapat ako ang gumawa. Tumingin sa malayo si Rodney. Hindi naman ako humihingi ng kapalit sa lahat ng sakripisyo. Pero sana, habang bata pa sila ay wag mo munang sabihin na hindi ako ang totoong daddy nila. Of course, para sa akin ikaw ang ama. May iba pa ba? Ngumiti sa kanya si Rodney at ginagap ang kanyang kamay. Maraming salamat, saad ni Rodney. Makalipas ang 1 oras ay marami nang nainom si Riri. Nag-umpisa nang umikot ang kanyang paningin. Sumisinghot-singhot siya at nag-umpisa nang tumulo ang luha sa mga mata niya. Alam mo, sobrang guilty ko. Mahal na mahal nila ako tapos sobrang kabaliktaran ang ginawa ko sa kanila. Paglaki nila at nalaman ang ginawa ko ay tiyak, nakamumuhian nila ako. Inakbayan siya ni Rodney. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Akala ko ba nakamove on ka na? Kung napatawad mo ng ibang tao, patawarin mo na rin ang sarili mo. Saad naman ni Rodney. Hindi ko maiwasang huwag mag-isip eh. Ngumiti sa kanya si Rodney. Napatitig si Riri sa lalaki ng punasan nito ang basa niyang pisngi. Huwag mong isipin yan, sumbay ka na lang sa agos, ipakita mo na lang ang best mo para sa mga bata, para makabawi ka. Hindi pa huli ang lahat. Sabay hinawakan nito ang kamay ng babae at parang may naramdaman naman si Riri na kuryente. Tumango-tango naman si Riri. Habang si Rodney ay nakatingin lang sa mukha ng babae na nakasandig sa kanyang balikat. 1 buwan ang nakalipas ay iwas ng iwas si Rodney kay Riri dahil may namuuna siyang feelings para sa babae. Masyado pang maikli ang 1 buwan pero hindi niya napigilan ang kanyang puso na wag tumibok para rito. Sa tuwing lumalapit si Riri at humahawak ay umiiwas siya dahil baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ngayon ay nasa kusina si Rodney, nagluluto ng ulam. Kararating lang niya galing trabaho, mag-isa lang siyang umuwi. Dahil hindi niya alam kung nasaan si Riri, wala kasi ito sa kusina. Iniiwasan mo ba ako? Wala naman akong sakit na nakakahawa.
Natigilan si Rodney dahil sobrang dikit ni Riri sa kanyang likuran at ipinatong pa nito ang ulo sa kanyang balikat. Hindi naman, sagot ni Rodney. Napakunot na si Riri. Anong hindi? Sa tuwing lalapit nga ako ay iiwas ka lalo na kung hahawakan kita. Ano ba talaga? Napangiwi na lang si Rodney. Ayaw naman niyang tahasang sabihin kay Riri kung anong naramdaman niya kasi baka ito na naman ang umiwas sa kanya. Wala nga, sad ni Rodney. Wala naman pala di pa yakap ako. Sagot naman ni Riri. Kumakabog naman ang dibdib ni Rodney ngayong magkadikit silang dalawa ng babae. Ni halos hindi siya makapag-focus sa kanyang pagluluto dahil halo-halo ang kanyang nadarama. Pwede bang mamaya na lang? Tatapusin ko muna tong niluluto ko baka masunog, sabi ni Rodney. Sige, sagot naman ng babae. Nagulat naman si Rodney dahil hinipan ni Riri ang leeg niya kaya nagtayuan ang lahat ng kanyang balahibo sa katawan. Minadali na ni Rodney ang pagluluto para makaalis na siya ng kusina. Paglabas niya ay nakita niya si Riri na nakadikwatro na nakaupo sa sofa pero mas napansin niya ang makinis na binti nito kasi maiksi ang suot na short. Nasaan yung mga bata? Tanong ni Rodney. Hinitaan siya ni Riri pero hindi niya ito tinitignan. Kasama ni tatay sa tindahan. Nakatayo lang si Rodney sa harap ni Riri. Wala na kasi siyang pwedeng sabihin sa babae pero ayaw niyang isipin itong snob siya at inaayawan siya nito. Labas tayo, saad bigla ni Rodney. Sobrang tamis ng ngiti ni Riri sa kanya. Tumayo ang babae at humawak ito sa braso niya. Saan tayo pupunta? Tila excited na tanong nito. Diyan lang sa labas bibili tayo ng kung ano, yung pwedeng makain sa tindahan. Sige, gusto ko yung may asim ha. Napakunot naman ng noo si Rodney. Masyado pang maaga para maglihi ka, wala kang ang boyfriend eh. Tawa ng tawa naman si Riri. Pero sa kailaliman ng puso niya ay ayaw niyang magkaroon ng ibang babae. Gusto mo na pala akong mag-boyfriend? Pili ang tanong ni Riri. Depende sa'yo. Tila nonchalant naman na sagot ng lalaki. Pagdating nila sa tindahan, ay nakita niya ang tatay niya kasama ang kambal na kumakain ng biscuit. Pasulyap-sulyap lang ang matandang lalaki sa kanya dahil sa paghawak ni Riri sa braso niya. Nakita niya kung paano ngumiti ang tatay niya ng nakakaloko. Alam kasi nito ang feelings niya para kay Riri. Nagpabili sa kanya si Riri ng biscuit at junk foods. Tuwang-tuwa naman ang kambal sa closeness nilang dalawa ng babae. Bandang gabi ay naghapunan na sila dahil gutom na sila. Tapos walang ilaw, nasira yata ang linya ng kuryente ngayong gabi. Solar ang ginamit nila, kahit papaano ay maliwanag naman. Kaya natapos sila sa pagkain. Nagligpit si Rodney nang pinagkainan nila at si Riri ay inaasikaso ang mga bata para makatulog ng maaga. Pero walang ilaw kaya hindi sila makakagamit ng air condition kaya sobrang init. Hindi din siya nakabili ng rechargeable electric fan para may hangin. Pagkatapos maglinis ng kusina si Rodney ay pumasok na siya sa kwarto, pabiling-biling sa higaan ng kambal at hindi makatulog kahit pinaypayan na ni Riri. Sakit na ng braso ka, papaypay, pero mainit pa rin daw, saad ni Riri. Tumabi si Rodney kay Riri sa pagkakaupo sa kama at kinuha niya ang paypay sa babae. Mahiga ka na, ako nang bahala sa kanila. Tumango naman si Riri at nahiga sa tabi ng kambal. Salamat, maya-maya lang ay nakatulog na ang kambal. Kaya si Riri na naman ang pinaypayan niya para mahanginan. Hinawakan niya ang braso nito at binigyan ng massage para mawalay ang ngalay. Hindi naman siguro malulungkot doon si Ruiz na mag-isa siya sa bahay mo. Lately lang niya nalaman na magkasama pala ang dalawa sa iisang bahay. Wala naman siyang naramdamang selos sa lalaking yon dahil parang magkapatid lang ang dalawa. Nasanay na siya, 3 taon nga akong nawala sa bahay na yun eh. Nakaya naman niya. Oo nga,
Namimiss kita nung mga panahong yun. Pag-amin ni Rodney, nakita niya ang ngisi ni Riri. Talaga ba? Kasi hindi ko nakikita yung boss kong tahimik at mapanganib. Napahalakhak naman si Riri sa sinabi niya. Hindi naman na. Ang bait ko kaya. Napangiti naman si Rodney. Sa mga sumunod na buwan, samantalang si Riri ay napapasimangot ng maisip ang closeness ni Rodney sa kasamahan nito sa trabaho. Paano ba naman kasi kahit hinahatiran na siya ng pagkain ng lalaki sa opisina niya, ay magkasama pa rin ang dalawa na kumain sa labas. Nagumpisa na siyang mainis dahil nagseselos siya. Ang gusto kasi niya ay sa kanya lang ang atensyon ni Rodney. Kahit tawagin pa siyang demanding at assuming ay wala siyang pakialam dahil wala naman mali sa naramdaman niya, minahal lang naman niya si Rodney. Masyado nang mahaba ang 2 buwan para ma-realize niya ang lahat, pero ewan lang niya sa lalaki, parang sobrang manhid naman nito. Minsan nga nahuli siya ni Ruiz na tinitingnan niya ang litrato ni Rodney sa kanyang laptop. Kaya napaamin siya, wala na kasi siyang pwedeng irason kung bakit may litrato siya ng lalaki sa kanyang personal na gamit. Uwian na ngayon, pero walang planong tumayo si Riri. Naglalaro lang siya ng Candy Crush sa kanyang computer. Uuwi na tayo. Sad ni Rodney pero umiling si Riri kaya napakunot ng noo si Rodney. Mauna ka na. Sa bahay ko ako uuwi ngayon. Bakit hahanapin ka ba ng mga bata? Nagtataka si Rodney sa kanya kaya lumapit ito at pinindot ang power off ng kanyang computer. Kaya napasimangot si Riri. Sinabi ko na sa'yo na mauna ka na. Ayaw mo makinig, ang tigas din ang pagmumukha mo eh. May problema ba tayo? Parang galit ka yata sa akin ah. Ayaw naman niyang sabihin kay Rodney na selos ang dahilan kaya siya nagkakaganito. Kasi baka pagtawanan siya o kung ano ang sabihin sa kanya ng lalaki. Hindi ako galit, ayaw lang kitang kasama na umuwi. Sada man ni Riri. May hindi ba galit na ganyan yung muka? Tatayo ka ba dyan o kakargahin kita palabas ang building? Pagbabanta ni Rodney, hindi siya umimik. Kaya kinarga nga talaga siya ni Rodney palabas ng opisina at nakasukbit sa balikat nito ang kanyang sling bag. Hoy, baba mo nga ako, sisigaw ako rito. Nang makapasok sila sa elevator ay binaba siya nito. Sige, sumigaw ka rito, tignan ko lang kung may makakarinig sa'yo. Sisigaw talaga ako. Pagpupumilit naman ni Riri. Sumigaw nga ng sumigaw si Riri, kaya mas lalong nainis ang lalaki sa kanya. Pero bigla siyang natigil sa pagsigaw nang biglang tinakpan ng labi ni Rodney ang labi niya. Napasandig na lang si Riri at napayuko pa sikreto niyang hinawakan ang bibig niya. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso nang lumapit sa kanya si Rodney at niyakap siya ng sobrang higpit. Ayoko mag-away tayong dalawa. Kaya kung may tampo ka na sa akin, sabihin mo na kagad para alam ko. Ayoko nag-aaway tayo dahil hindi maganda sa pakiramdam. Sabi ni Rodney. Napapikit na lang si Riri dahil sobrang bango ng lalaki saka ang sarap makulong sa mga bisig nito. Pwede mo na akong bitawan. Pagpupumilit ni Riri. Mamaya na, enjoy ko muna ang moment. Sagot naman ng piliyong si Rodney. Napangiti naman si Riri. Sa mga sumunod na linggo samantalang si Rodney ay hindi niya nakasabay umuwi si Riri dahil may business meeting pa ito somewhere. Hindi na siya sumama dahil hindi naman siya kailangan doon. Kaya nang magyaya ang ibang empleyado para sa birthday ng kasama nilang si Ange ay sumama na siya at hindi ito alam ni Riri. Bandang gabi pag uwi niya ng bahay ay iyak ng iyak ang kambal na pilit pinapatahan ng kanyang tatay. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo umiiyak? Tanong ni Rodney. Wala ni isang sumagot sa mga anak kaya tumingin siya sa tatay passion niya. Hindi umuwi si Riri kaya nag-iiyak sila. Napakunot na si Rodney. Kahit kaninang hapon? Oo, kaya nga sobrang iyak ng mga yan eh. Sagot ni tatay Pasyo. Napabuntong hininga si Rodney. Saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Baka doon umuwi sa bahay nito. Yumukod si Rodney at pinunasan niya ang luha ng kambal.
Huwag na kayong umiyak, pupuntahan ko na lang ang mommy niyo, baka nasa office lang yon. Tumangutang naman ang mga bata. Humalik muna sa noo ng kambal si Rodney at sumakay na siya sa kotse niya at pinaharurot palayo. Sinubukan niyang tawagan si Riri pero hindi ito makontak kaya dumiretso na lang siya sa bahay nito. Pinindot no Rodney ang doorbell ng ilang beses bago ito binuksan ni Ruiz. Ikaw pala yan, Rodney. Halika, pasok ka, pasensya ka na, nakatulog na kasi ako eh. Sabi ni Ruiz. Okay lang. Tatanungin ko lang sana kung nandito ba si Riri. Nagiyakan kasi ang mga bata dahil hindi siya umuwi ng bahay. Nasa kwarto niya, mag-usap kayong dalawa. Sagot nga ni Ruiz. Sumunod na si Rodney kay Ruiz paakyat ng hagdan at itinuro nito ang kwarto ng babae. Katok ng katok si Rodney pero hindi siya pinagbuksan kaya itinulak niya ang pinto. Pagpasok niya ay una nang sumalubong sa kanya at sapol ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? I hate you. Sad nga ni Riri. Inubos ni Riri ang una nito sa pagbato sa kanya, siya naman ay umiiwas din. Ano bang nangyayari sa'yo, Riri? Umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ni Rodney. Napakunot ang noo ni Rodney dahil napansin niyang namumula ang mga mata ni Riri na parang galing sa pag-iyak. Lalapitan sana ni Rodney ang babae pero binato siya ulit nito ng unan. I hate this feeling. Sana hindi ko na lang ito naramdaman. Hindi na lang sana talaga dahil napakamanhid mo. Wala akong pakiramdam. Natigilan si Rodney. May hint na siya sa kung anong pinagsasabi nito pero may iba pa siyang gustong marinig. Please Riri, mag-usap tayo ng mahinahon. Mas lalong sumama ang timpla ng mukha ni Riri. Ayoko na sa'yo. Hindi ko na gustong mahalin ka dahil ang sakit-sakit na. Napangiti si Rodney. Mahal din siya ng taong mahal niya. Sa wakas ay umayon din ang tadhana sa kanya. I love you. Mahinahong saad ni Rodney. Dali-dali siyang lumapit kay Riri at siniil ito ng halik sa labi at kitang-kita niya na sabay pumikit ang kanilang mga mata habang naghahalikan. Si Riri ang unang bimitaw at tinitigan siya nito ng maigi. Mahal mo rin ako? Kailan pa? Tanong ni Riri. Ngumiti si Rodney at itinali niya ang buhok ni Riri para maayos niyang makikita ang maganda nitong mukha. Matagal na, sagot ni Rodney. Sumimangot si Riri. Matagal na pala pero bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Nagselos tuloy ako na walang dahilan. Napanganga si Rodney. Kanino ka naman nagselos? Tanong nito. Napayo ko si Riri dahil nakaramdam yata ito ng hiya. Kay Ange, na-trigger yung selos ko. Nag-post siya ng picture kanina na kasama ka eh. Hindi napigilan ni Rodney na hindi matawa. May insecurities pa rin pala ang isang Riri Balmores. Imbes na sabihin niya, ay wag na lang. Kaibigan ko lang si Ange. Dapat sure yan, baka mag-away pa kami. Sure na sure, uwi na tayo, umiiyak na yung mga bata, hinahanap ka. Panunuyo ni Rodney. Tumango si Riri. At narinig niyang napabuntong hininga ito. Pagdating nila ng bahay ay dumiretso sila sa loob ng kwarto. Nadatnan nila ang kambal na magkaharap na nakaupo. Kaya agad itong niyakap ni Riri sa kahinalik-halikan. Sorry na, may ginawa lang si mommy kaya nahuli na siya ng uwi. Okay lang po, akala po kasi namin iniwan mo na po kami ulit eh. Sagot ni Red. Nagkatinginan silang dalawa ni Riri. Napailing na lamang si Rodney. Parang tinusok ang puso na dahil hindi natulog ang mga bata kasi hinintay talaga si Riri na umuwi. Huwag na po niyong uulitin yun, mommy ha, kasi hindi kami makakatulog sa kakaisip eh. Napaluha si Riri. Hindi na talaga, promise. Sad nito. Maya-maya lang ay nakatulog na ang kambal dahil tinabihan ito ni Riri at kinantahan ng kung ano-anong kanta kahit sentinado. Ngayon napagtanto ni Rodney na kailangan talaga ng mga bata si Riri at hindi magiging sapat kung siya lang. Nagbihis na muna si Rodney nang pumasok sa banyo si Riri para maligo. Habang si Riri naman ay napahinga ng malalim dahil sobrang lamig ng tubig na dumadaan sa kanyang balat. Nagilty siya dahil mas iniisip niya ang kanyang nararamdaman kaysa ang feelings ng mga anak niya.
Ang tagal nilang umuwi tapos gising pa rin ang mga ito dahil hinihintay siyang makauwi. Ang bilis ng oras, parang kailan lang ay normal lang ang naging encounter nilang dalawa ni Rodney nagsimula sa hindi sila magkakakilala. Tapos ngayon ay mahal na niya ito pero hindi naging sayang dahil mahal din siya ng lalaki. Ngayon lang niya naramdaman na sobrang importante pala ng pagpapatawad para makamove on sa buhay at tanggapin ang mga bagay na inaayawan noon. Gaya na lang ng kanyang mga anak, sobrang laki ng kasalanan niya sa mga ito na ihingi pa niya ng tawad kapag lumaki na sila. Hindi siya nag-expect ng kung ano para sa kanilang dalawa ni Rodney. Pero magiging masaya siya sa kung ano ang gustong mangyari ng tadhana sa kanila. Pagkatapos maligo ni Riri, ay lumabas na siya ng banyo na nakatapis ng tuwalya. Napapalunok naman siya sa naging titig ni Rodney sa kanya dahil sobrang lalim at hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Grabe ka kung makatitig dyan ah. Tumawa ng malakas si Rodney. Masama na palang tumitig ngayon? Hindi naman. Parang ano kasi yung tingin mo gustong hubarin itong tuwalya ko. Napangiwi si Rodney sa sinabi niya. Ang sama ng iniisip mo sa akin ha, pero pwede rin. Napatawa sila. Joke lang, tinotoo mo naman. Umiling na lang si Rodney. Magbihis ka na nga, sobrang ginaw pero naligo ka pa. Ngumiti naman si Riri nang bigyan siya ng damit ni Rodney. Nang matapos siya, sa pagbibihis ay sumunod siya sa lalaki na lumabas ng bahay at tumambay sila sa may duyan para magpahangin. Naunang sumakay si Rodney at sumunod na rin siya, kaya nakakandong siya sa lalaki. Wala namang kaso sa kanya kasi nagmamahalan naman silang dalawa. Nagilty ako kanina. Kung hindi tayo dumating ay mag-iiyakan yun ulit. Hindi nga sila natutulog. Ang sabi nga sa akin, wag akong uuwi kung hindi kita kasama. Napakagatlabi na lamang si Riri. Dapat talaga kahit anong gulo ang meron tayo, dapat hindi maapektuhan ng mga bata kasi maghahanap talaga sila. Oo, kaya wag kang gumawa ng bagay ni kagagalit ko. Napatawa naman si Rodney. Napangiti si Riri nang ayusin ni Rodney ang kanyang buhok at punasan dahil basa pa ito. Anong plano mo? Tanong ni Rodney. Napakunot noon naman si Riri. Plano saan? Sa ating dalawa. Kasi magiging useless ang feelings natin sa isa't isa kung ayaw mong makipagrelasyon sa akin. Humarap si Riri kay Rodney. Paano kung gusto ko tapos ayaw mo? Hinawakan ni Rodney ang mukha niya at pinisil. Gustong gusto syempre. Sige. Sad na lamang ni Riri. Sige? Alin doon, boyfriend mo o asawa? Napatawa ng malakas si Riri. Alam mo ang bilis naman kung asawa ka agad. Boyfriend muna. Napangisi si Rodney. Mas gusto ko ng mabilisan pero sige, rerespetuhin ko pa rin ang gusto mo. Thank you. Ngayon ay magkayakap silang dalawa ni Rodney na nakasakay sa duyan. Masayang may kasama kapag ganitong malamig ang panahon. Makalipas ang 3 linggo ay naramdaman naman ni Riri ang effort ni Rodney para pasayahin siya. Pinapangatawanan nito ang pagiging boyfriend niya. Naikinasya naman niya ng sobra-sobra. 2 buwan ang nakalipas, samantalang si Rodney ay pauwi na may dala siyang bulaklak para kay Riri. Sobrang mahal niya ang babaeng, yung kaya deserve nito ang naisip niyang sorpresa. Linggo ngayon kaya nasa bahay lang silang lahat, pero ang tatay niya ay nasa tindahan nito, matutulog. Pagpasok niya ng bahay, ay tawanan ng sumalubong sa kanya. At nandun ang mga ito sa loob ng kwarto, kaya pumasok siya doon. Hi Daddy! Wow, may flowers for Mommy! Nakangiting sabi ni Red. Ngumiti si Rodney. Tama, para kay Mommy talaga to. Lumapit naman siya kay Riri. Humalik siya sa pisngi at tinabot niya ang bouquet. Salamat, I love you. I love you more. Tumikim ang cute na kambal. Paano naman po kami? Malilimutan ba naman namin kayo? Nilabas niya ang chocolates na binili at inabot sa kambal.
Tuwang-tuwa naman ang mga anak na nagpasalamat. Tanong tuloy ni Riri, bakit nga pala may paganito? Hindi pa naman yata sahuran ngayon ah. Tumawa si Rodney. Hinapit niya ang baywang ng nobya at pinalapit niya ito sa kanya. Ngayon ay magkaharap sila na nakatayo malapit sa kambal na nakapatong sa ibabaw ng kama. Wala pa pero pinaghahandaan ko ang araw na to kasi gusto kong maging special. Siguro naman ay nagagampanan ko na ng maayos ang papel ko bilang boyfriend mo. Oo naman, saad ni Riri. Kaya ngayon ang gusto ko mag-level up at maging asawa mo na. Will you marry me? Agad lumuhod si Rodney at hawak-hawak niya ang singsing. Yes na yes, I will marry you. Naluluhang saad nga ni Riri. Without second thought, ay sumagot agad si Riri. Kahit gulat ito. Palakpakan naman ang kambal pagkatapos niyang maisuot ang singsing kay Riri. Nakisali din ang mga anak sa pagyakap nang yakapin niya ang babae. Sa sumunod na buwan ay busy na sila ni Riri sa pagkuha ng mga required document para sa kasal nila at umattend din sila ng seminar para sa mag-aasawa. Kahit papaano ay natapos din nilang kunin lahat kahit sobrang nakakapagod. Makalipas ang isang buwan ay naikasal silang dalawa ni Riri at worth it ang lahat ng pagod nila ng babae. Sobrang saya ni Rodney ng mga panahong yun. Kahit nga hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala. Pero ito na siya sa pace ng buhay niya na may asawa at mga anak. Samantalang si Riri, makalipas ang 5 buwan, ay palagi siyang bad mood. Hindi niya namalayang buntis pala siya. Kaya ganito. Masarap ang may asawa pero papasok talaga ang struggle kapag buntis. Nagaya na lang ngayon, umandar na naman ang pagiging selosa niya. Kasi nakita niya ang kanyang asawa na nakipagnitian sa empleyado niyang si Ange. Kahit sabihin pang magkaibigan ang dalawa. Kitang-kita kasi niya sa CCTV footage ang mga ito na nagtawanan kaya parang nainis siya at idagdag pang buntis. Kaya parang tumaas ang blood pressure niya ngayon. Kaya agad siyang nagpadala ng mensahe kay Rodney na papuntahin niya ito sa opisina dahil may pag-uusapan silang dalawa. Pagpasok pa lang ng asawa ay pinalipad niya agad sa gawin nito ang flat sandal niyang suot. Kaya sapol ang mukha nito. Hindi ko na nagugustuhan ang outburst mo. Hindi na nakakatuwa. Anong pinagtatawanan yung dalawa ng kaibigan mo kuno? Kumunot ang noo ni Rodney. Si Ange na naman ang nakikita mo. Dapat ko pa bang ulitin sa'yo na kaibigan ko lang talaga siya? Magsama nga kayong dalawa. Pagsusungit ni Riri. Ibinato niya rin rito ang pregnancy test na ginamit niya. Kaya napanganga ang asawa na nakatingin sa pinulot nito. Buntis ka? Magiging daddy na ulit ako? Lumapit kagad si Rodney sa kanya pero sininghalan niya lang ito. Tapos ano? Huwag ka nang magselo sa magalit, hindi naman kita ipagpapalit kahit kanino eh. Kasi sobra kitang mahal. Niyakap niya ang asawa at nilambing kaya napangiti na lamang si Riri. Talaga? Hanggang dulo yan ah? Oo, hanggang sa tumanda tayo. Mahal kita. Saad ni Riri. Ngumiti naman si Rodney sabay sagot nito. Mahal na mahal din kita. Sa sumunod na araw ramdam ni Riri ang pag-aalaga ni Rodney. Sa kanya hindi siya pinapabayaan at binibigay kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Okay na siya. Okay na silang lahat at ibinauna niya sa limot ang lahat ng pangit na alaala sa kanyang nakaraan na gawin niyang aral sa kasalukuyan pero alam niyang hindi na siya mapapahamak pa dahil may magtatanggol na sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Rodney at Riri. Maraming salamat po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa lahat. At kung gusto niyo pong magpa-shoutout, i-comment down below lang po. Thanks for listening!